Pinapapinturahan ko na. Mamaya may latag natin yung sahig. Konti na lang. Nalanganin yata. Naabangan ko na rin ng ilaw to kahapon na yan. Pwede na saraduhan to. Ayuli na lang ng mga ano nito, ilaw. Di pa tumatawag yung pinag-orderan natin na ano pinto. May 1 linggo na. Pati yung yero wala pa. Ito na yung isang poste natin. So ginawa kong diskarte dito, plate sa baba tapos plate doon sa taas. Ayan. Yan yung alignment natin eh. Ito wala sa ayos eh. Yan yung diretso eh. Ayan, tapos nakakaltas din siya doon sa may beam natin. Kasi ipo-full weld na lang dito. Napakatatag na sa taas. Marga na yung gitna. Pero kaninang wala yan. Medyo lumundo yung beam natin na to. Sinukuran ko lang nito. Medyo bumaba siya dahil pagka umapak kami, kumakarga. Pag binatakan namin ang tanset, tapos yan, tinukuran ko muna temporary yung 2x2 na yan para may sunod dun sa tanset, sa level. Yan yung sentro. Tapos dito na yung landing ng hagdan natin yan. Dito na yung pinaka-opening ng entrance nila yan. So magkakaroon tayo ng 3 steps dito, tapos landing. Tapos ito yung layout ko kanina eh. Nag-layout ako dito. So cancel na pala yung ano natin. Cancel na yung spiral. Malaki-laki kasi yung space na kakainin ng spiral. Nabot siya hanggang dito kung 120. May space pa naman dito kaso masyadong malaki yung kakainin. Tsaka masikip yung 120. Bali lalabas lang na ano yun, 60. Kasi yung 120 na yun yung diameter ng ano, spiral. Dapat at least sana 140 para 70 yung lapad ng ano. So ito yung bali layout ko kanina dito sa ano. Yan. Yung pinaka step natin, yung pinaka thread natin 10 inches yung lapad. Bali gagawin namin ano na lang, tubular. Isang 2x6, isang 2x4 pag-asawahin yun. So yan yun. Tapos yung riser natin 20 cm. Ayan. Nakalap siya na 2 inches dito yung ating thread. Ayan. Ito 2x6 din to. Yung pinaka ano natin, yung pinaka madre natin yan. Yung pinaka ang tawag dito. Nakalimutan ko yung term. Ayan, basta so dalawang 2x6 yan dito. Tapos yung mga landing ano na lang, ganito na lang din yung Fission board. Tapos dito kailangan din nating lagyan ng pag-i-screwhan dahil
hanggang dito yung forfeit natin eh. Pag ganyan yung latag ng ating Python board. Ayun, pinapalagyan ko pa. Marami namang mga retaso dito na 2x3. Pinalapad ko na dito para mas malapad-lapad yung pag-iskruhan. Meron pa siyang siroho dito na maliit. Yun, oh. Siguro nasa mga 20 cm na lang to, or less. Ganyan lang ang diskarte dyan. Kamahina-hina sa diskarte dito. Mabuburyong yung utak mo dito. Hindi kasi katulad ng may drawing na sinusunod ka agad eh. Yung may detail na. Mga ganito talaga, utak ang aandar. Sampayin nga natin kung may lundo pa. Matatag na. Kanina may ano, muyugyug. Tapos yung 2x4 natin dyan, 2.0 ang kapal niyan. Tapos dito, pinakat ko na lang itong dati dito sa kalahati nitong tubular para hindi na tayo maglagay dito. So yan yung dugtungan niya. Nilapat na namin kanina to. Sakto na. Pagka kasi naglagay tayo dito, puro pa-ayon dito, maraming tapon sa ano, cutting. Medyo mababa na nga lang yung ano nyan dito. Siguro nasa 8 feet na lang. Ay di pa naman. Hindi naman ano. May inahabol din kasi natin ito eh. Yung ib na to, yung pinaka ano na yon, yung level nun, yun ang kukunin natin, tapos dadrop lang tayo para dito. Yun yung ano natin dito, slope papunta dun. Ito mapuputol to. Ito halos sakto na to eh. Ito lang mapuputol kasi malalim dun eh. Yung tinuntungan kasi nito mataas na doon. Yan, lalatag na kami. Nire-retouch lang yung ano, yung nag-grind na pintura. Pinapahanda ko na rin yung ano dito, pinakabin natin, tsaka yun dito, ito tumbukan ng ating raptor. Oh, yung ano, metro, pambuta. yeah, latag tayo pa. Latag mo muna ito. Tiga mo yun, di ba? May pangalan. Yung may print. Yan yan. Ah. Dahan-dahan, mabigat. Nalapag nyo na, tulak nyo na lang. Tigaw.
May mga marka. Nasa yung marka? Countersink nyo muna ha. Dalawang baril lang kailangan. Mas matatag ito. Mas matatag pa ito kaysa dun sa loob. Okay, maiksi lang naman to. Yung isa pa para may ano tayo dito. May tinatapakan. Yun, wala nang tabas yun eh. Usad-usad lang. Mabigat. Oh. Tulak mo tayo. Lilipat natin ha. Lilipat natin. Sige, sige. Sige, latag nyo na. Tulak na lang natin. Tulak mo lang. Yan. Tama ko. Kaya. Tulak ko. Bingkong yan. Oh. Bakit? Pakainin kayo ni. Wala daw. Minolya. Kaya tulak mo tayo. Tama ko. Sige. Wala ng konti. Sige, okay na yan. Ito yung pang countersink natin. Kasi ano na, box ko na lang. Kita makuyad. Subukan mo lang. Yan, i-adjust mo itong torque na. Ayan. Ayan. Huwag mo mapuputot ha. Okay, nasa labas mo. Kung hindi waterproofing ito, ang kinis sana, ganyan sana yun ha. Kahit vinyl tiles lang sana po pwede na. Para di masyadong mabigat. Kaso kung i-vinyl mo to, kailangan pang pakinisin ito. Mag-grind mo ulit to. May sunog! 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 May sunog! Nasunog yung ano? Nasunog yung sapa. Naputol, Ting. Naputol. Oh.
yung gap namin screw, yung metal, black screw na pang metal. Tira namin yan sa gypsum eh. Okay na. Baliktad siya. Pinturan may pa itang sa likod na. Yan din na. Daming mga bumbero oh. Pangilan na to? Pangatlo na. Pangapat. Mukhang malaki yung sunog ah. Ay, mausok dun oh eh. Ha? Oo. Handa ka rin oh. Natay tangating maputing usok na yun oh. Bumbero yung kabila ko. Malaki yung sunog. Ilang bumbero yung dumaan. May ambulansya pa. Yan o, yan nakascrew na. Itira na lang nila yung Sirocco. So dito muna kami yan. Yan nakapaglagay na ako ng pinaka ano niya dito. Diyan tutumbok yung mga rafter natin. So bali nakatumbok siya, hindi siya nakapatong. Para malinis tingnan. Yan. Pagka pinatong kasi natin, tapos yung ano natin, yung metal cladding natin, bali tutumbok lang siya yan. Kung nakapatong kasi yung ano, may ano pa dun, may kawang. So ginuhan lang namin ng ano niyan dito, ng levelasyon. Tapos bumaba lang kami ng 2 inches o 5 cm magmula dito. So halos yun na yung taas ng ano niya dito. Wala, hindi na gaano malaki yung ano niya, slope. Luwag mo kasi pantay niya. Dito pala masarap magkape-kape oh. Ganyang oras ang presko. Sarap ng hangin no? Open. Dito pala masarap tumambay eh. Tsaka hindi siya ano sa araw, nakatalikod oh. Hindi nakatumbok yung araw dito. Yung ganitong oras, presko na. Kaya kahit medyo mababa yung bubong natin, open naman to. Hindi ramdam yung init ng ano, ng yero. Kasi nakatalikod sa araw eh. Sarap magkape-kape sa umaga dito. Mayroon kang tumba-tumba rito. Tapos mamingwit ka ng manok dito. So bumalik na yung mga bumbero. Napula na yung apoy. Napula na yung sunog. Yung dun natin. So yan na yung taas niyan. Nasa 8 feet pa naman. Hindi na natin siya kasi pwedeng taasan. Tatama tayo dun sa ano na yun, sa bubong dun, yung eve nya. Ito na yung mga rafters natin. Bali nakatumbok yan dito. Bali 5 yan. Dulo-dulo, gitna, tapos dito pagitan. Pinagawa ko na rin yung mga gutter at flashing nito. Bukas pipikapan na lang. Gagawin daw bukas ng maaga. Tapos yung yero, wala pa. Sabi kahapon, nung diniliver ng Lunes yung materyales, sabi kahapon daw na delay. Wala pa hanggang ngayon. Ano kasi yan eh, yung pa eh. Standard kasi yun. Tapos yung ano kanina, yung mga pinto, pinalo up ko kanina.
Nasa Manila pa raw, pambihira. Ay, hindi pa naman natin ilalagay. Kasi sabi kasi nila, isang linggo lang yan. Kaya pinalo up ko kanina, 9 days na eh. Oh, ano nila lang. Ligpit na, ligpit. 510 na pala. Ayan, nabubuo na namin. Konti na lang, dalawang raster na lang. Tapos mga parlina natin na 2x2. Ang cute tingnan ha. Cute siyang tingnan. Pinturahan na lang. Ganda na, itim na lang eh. Pabitin lang parang bastong rin. Kulang ka pa. Kalipat ka na. Kukulangin pa pala yan. Hindi na lang ulit bukas. 280 yata yan. Ikit na. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang buong linggo na to, masasarap na naman yan. Kahit mo yung mabukmuhan. Oo. Biyernes mo, bukmuhan. Datang bukas to. Okay. Sarap mamoresko dito. Mga ganyang grills, hindi yan advisable lalo na pag may mga bata. Naakyat yan. Dapat puro mga vertical. Pag mga horizontal na ganyan, kung walang mga bata, okay lang. Pero kung may mga bata, hindi ubra yun. Naakyatan yan. Kaya puro mga vertical. Ito, puro vertical gagawin natin dito. 120 yung taas nya. Tapos yung dito, movable, gagawin natin para kapag daw mag-akyat sila ng gamit, dito na lang idadaan. Naka-bolt na lang siguro para, kasi kung gusto sana ni sir yung nagsiswing, baka buksan din ng mga bata eh. Tsaka mabuhay pagka ganun kung yung swing, kasi malapad yan eh. Kahit dalawahin mo pa yan. So gawin natin yung naka-bolt na lang siguro para madali lang naman tanggalin yun. 4 na bolt. Tapos tatabi dito. Gaan lang naman yan. Gagamitin natin dyan 2x2. Yung naka-framing natin 2x2. Tapos yung mga vertical 1x2. Tapos dito ka, pakape-kape oh. Doon may padungaw ka dito. Lagyan natin ang downspout. Isa na lang. Dito hindi na ubra dito eh. Isang downspout na lang. Maliit lang naman to eh. Hindi na lang natin patatakbuhin lahat. Tumawag pala yung gumagawa ng gutter. Ay, nag-text pala. Di-deliver niya raw ngayong gabi. Kasi tinawag ko lang sa kanya eh. Yung in-order kong gutter dito tsaka flashing. Sabi niya, di-deliver niya na lang daw kahit gabi. Kaya tinanong niya kung nandito ako. Sabi ko, kung nag-charge na lang siya ng 300 na delivery charge, pwede na para wala nang abala. Kasi nung nagpabenda ko ng 300 din binayad ko sa tricycle eh. Yun, yung pinabend ko yun, yung mga side flashing at saka gutter na yun.
300 lang. Siya pa magdi-deliver. Ganun din naman. Wala pang abala. Pinapupunta doon. Good morning. Yeah. Baba na. Walang suklay-suklay yan, no? Lamig dito sa taas. Time check tayo. 6:28. Makita ko dito. Dito ako. Kape tayo, kape. Black coffee. Lamig. Sarap dito. Naihatid din kagabi yung yung mga flashing at saka gutter. May nakakalimutan pa ako. Hindi ko na nakalimutan ko yung wall flashing. Yan, pinabend ko na lang siya sa kanya ulit. Dito nga pala yung wall flashing dito sa taas. Hindi ko na isama kahapon yun. Parang ganito. Ayan. Kasi meron din yan sa taas niyan bago yung ating metal cladding. Wala na i-deliver na nung naalala ko. Kaya no. Pero ano na lang yung pinabend ko, hindi na stainless. Yung plain sheet na lang na ganyan, yung ordinary na lang. Malaki-laki na yung itong terrace niya. Ganda na rin dito. Tumambay-tambay. Mamaya lang medyo mainit dito pagka umaga. Pero pagka hapon hindi na. Mas mataas pa ito kaysa dun sa kabila, oh. Yan yung pinaka floor ng niya. Terrace. Siguro mataas to ng mga 30 cm. Okay. Order tayo ulit ng materyales para dun sa stair. Tapos yung pinabend ko na wall flashing, daanan na rin natin. Siya dito. Init ngayon dami nating bakal na naubos. Mga tubular. Pagka talaga ganyan, kagamit mo puro metal. Siyempre yan yung pamalit sa konkreto. Ang dami. Pang ilang order ko na to. Balik na ako. Lalagay na nila yung mga parlilo. Sige, lagyan mo na. Bal lang, pumunta agad. Ay, nako. Wala ba kami dito sa maliit na to mabuting-ting. Kaliit-liit tagal gawin. Kasi medyo alanganin yung pwesto. Kaya tayong maayos na tungtungan kasi dito. Tinaga-tsaga lang nila dukutin dito Yan, patapos na naman. Ito na yung gutter na ikanto ko na ipagdugtong yung dalawa. Dumating na rin yung yero kanina. Sasampo lang namin yung mga tubo, mga tubular. Ngayon yung mga pinag-weldingan, pinag-grind ko rin yung para mawala yung mga yung batik-batik. Nakit muna namin yung mga yero para bukas dire-diretso na tayo dito. May konting putol to yung yero. Hindi kasi namin pwedeng isagad doon, babangga doon sa isang yero na yun babangga dito sa kabila.
Konti lang naman, siguro mga ano to eh, 3 meters. Konti lang, mga 4 inches lang siguro mababawas. Kasi 3 meters to, o 10 feet ka mo na, 290 dito, 290 o 10 centimeter lang mababawas. Pagod. Palaban sa maliit na to yung ano pa niyan, yung natrabaho nito, yung stair niya. Medyo masalimuot gawin. Naiwan yung loob. Ito may abang na rin para sa ilaw. Bale dalawang ilaw nito. Isa dito sa rafter na to, tsaka isa doon. Okay. Tapos siguro na po yung vlog natin sa araw na to. Kaya shoutout nga pala kay Arthur Roquin, watching from Camarines Sur. Shoutout. Yan, mga Oragon. Yung mga Oragon na nakasama sa Saudi. Masisipag din yan sa trabaho. Mga Oragon. Okay, bukas po muli. Bye bye, shoutout po sa inyo lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all.